Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga gawain, sabay silang naglalaro. Minsan, nagtataguan sila sa mga puno ng saging o kaya naman ay nagpapaunahan sa pagtakbo sa malawak na parang. Isang hapon, biglang dumilim ang kalangitan. Umihip ang malakas na hangin at nagsimulang bumuhos ang ulan. Oras na para umuwi, Bantay, sigaw ni Kiko. Habang nagmamadali silang umuwi, nakita nila ang isang malaking puno ng mangga na bumagsak sa gitna ng daan. Hinaharangan nito ang daan para sa lahat. Nakita ni Kiko ang kanyang mga kapitbahay na hindi makadaan. Kailangan nating gumawa ng paraan, Bantay, sabi ni Kiko na may pag-aalala sa kanyang boses. Lumapit si Kiko kay Bantay at bumulong, "Kaibigan, kailangan ko ng lakas mo. Tulungan natin sila." Tumango si Bantay na para bang naiintindihan ng lahat. Magkasama nilang itinulak ang mabigat na puno. Ginamit ni Bantay ang kanyang malalakas na sungay at balikat habang si Kiko naman ang gumagabay sa kanya. "Kaya natin to," masigaw ni Kiko. Dahan-dahan gumalaw ang puno. Sa kanilang pagtutulungan, naalis nila ito sa daan. Malinis na muli ang landas. Nagpasalamat ang mga tao kay Kiko at sa kanyang matapang na kalabaw. "Salamat, Kiko! Salamat, Bantay!" Masaya nilang sabi, pagod man masayang umuwi sina Kiko at Bantay. Habang tumitila ang ulan, magkatabi silang nagpahinga. Alam ni Kiko na mayroon siyang pinakamahusay na kaibigan sa buong mundo.